Okay, eto na, magkakaalaman na. Ito na naman ang pagpapatuloy ng kwento ng dalawang internationally acclaimed teams na ito. Hindi na natapos. Hindi na natapos to. Kailan pa ba ito nagsimula? For Falcons AP Brand, they've made their world tour. For Team Liquid Philippines, they've, gathered a lot of those victories even from before. Bago pa magsimula yung world tour ng Falcons AP Brand, they are already well acknowledged. And now, it's Coach Trevor. That's, the usual take para sa Falcons AP Brand. Pero ito, ang umpisa ni Coach Zaire being the one to actually hold down the draft para sa kupunan ng Team Liquid. Gusto ko lang sabihin, open ang Ling, open ang Roger, open ang Harith, and open ang Sask. Maraming options para dito sa Falcons AP Brand. Binuksan ng Liquid lahat. Dami. Nung open dito, tinanggal na yung Phobius. Sa Falcons AP Brand, marami silang agad selection. Nandyan yung favorite nilang Roger, kay Super Marco, na pwede rin naman laruin ni Kyle TZ. Meron ding Ling, meron ding Harith. But at the end of the day, Liquid Philippines, makukuha nila yung gusto nilang kunin. They go for the Roger on the side of FCAP, and I think oras na para ilabas ang kabayo at ang Harith. Oo, no? Tsaka parang isa sa mga nakikita ko na bukod doon sa kabayo at sa Harith, yung Ruby din, no? Ang taas na rin ang prioritization sa isang Ruby dahil nga sa flexibility na meron itong hero na to. Pero ano nga Milos, ba? Ayan na. Harith. Ayan na! Grabe ka na. Oo. Grabe ka, Zaire! Ikaw ang... Hindi, si Zaire yung nagtatraff. Sabagay. Dinidictate ko lang kung ano yung pwede nila Tama, maisip. tama. You know what? That makes a lot of sense. Hylos, it's still gonna be a flex hero para sa ating matchup, whether it could go sa EXP or Rome, magagamit yan nitong si JP or si Sanford. On the other hand, Benny Cutie is gonna be using this Harith to the fullest of potential para kahit papaano kung sakaling yung Roger ng Falcons AP Bren ay mailagay nila sa gold or sa jungler. There is a way for them to initiate in terms of team fights. Now, it is Falcons AP Bren's turn. Val, Zask, pwede kang munang XP muna, XP muna rito. Maybe something like Terizla para at least may stable XP sila. Oh, Joy Louie. This is Uy, interesting. Louie. Okay. Wow. Ganda nung Louie para at least hindi nila kailangan intindihan yung rotation ng Hylos. Ang ginagawa nito is constant aggression in the map. And also, it can play around if ever man ilalagay nila yung Roger sa jungle. Now, Liquid Philippines pwede nang kopyahin yung Louie with a Valentina pickup for Sanji. Unless may iba silang option dito. Wala na yung flex nung Julian kasi tinanggal din to ng Falcons AP Bren. But definitely, there's a lot of options here for Sanji. Oh, actually, Nolan yung inuna nila dito. Okay, tinatanggalan din nila ng jungle flex yung Falcons AP Bren kasi pwede nga namang gawing Roger Gold Lane. Tapos kuha pa sila ng Nolan. Ang ginagawa ng Liquid Philippines dito, uubusin nila yung jungle pool para sigurado sila na Roger jungle. Tapos makakuha sila ng Roam na kayang pumake off sa Roger. Pero again, one step ahead yung Falcons AP Bren. Tinanggal kagad nila yung Tigreal. Parang sigurado na nga na Hayabusa and Ling yung mapupunta sa side ng Falcons AP Bren. Parang dinidictate dito ng ng Falcons AP Brand Team Liquid PH kung ano man yung mga heroes na pwedeng pagtunguhan nitong mga heroes like Roger and this Hylos, no? Pero again, wala pa ring mage naman ang Team Liquid PH, no? Nabanggit din kanina yung isang Valentina which is magiging good kit para sa kanila, no? Kung gusto nila ng diversion or even yung mga heroes din na pwedeng gagamitin pa ng Falcons AP Brand. Pero ang pinaganda kasi ng FCAP dito is yung pag-group up, di ba? Kapag meron kang Hylos, yung pag-group up talaga. Pero ang ganda ng pagkakaba ng plot na to. Tinatanggal yung bulletproof. Tinatanggal yung bulletproof ni Marco. Kasi meron na rin silang hawak na Harith. So talagang sinisigurado lang nila na good matchup dito si Ben QT. And again, tinanggal na yung Valentina. So may chance pa naman na makapag-Aurora dito yung Liquid Philippines. Either that or kunin nila yung Sask. Even though it is gonna be up against the Johet and the Louie. Pero instead of that, they go for the Arlot. Okay. Flex pa rin naman to. You don't know still kung anong position ng Arlot. Could still go Roam, could still go XP. And may tatago nila yung hero dito ni Sanji. Hindi rin naman makukontra ng FCAP yun dahil nakuha na nila yung Louie. So now, they have to reveal kung ano mang role itong Roger. I think Alpha is quite a good pick for Falcons AP Bren. Para pang tunaw din ng Hylos. Pero if not, pwedeng jungle Roger pa rin. Tapos kuha sila ng Moskov. Para at least meron silang additional CC. And also yung global presence with the Spear of Destruction. Para kailangan nila dito ng isa sa mga frontline. Feeling ko Terizla and Moskov nga ay pwede dito para sa Falcons AP Bren. Para at least may set up din sila na i-expect. And that will raise sila at Ling! Ooh! Wow! Nako, si Kyle T, si mainit. Sabi niya, tatapat ako yung Nolan mo, Carl. Assassin battle. Ano kaya mage dito ni Sanji? Open pa rin naman yung, yung Aurora. Open pa rin. Zask. Could still go for a Zask. Pero pwede rin, gusto mo, mag-flex ka rito ng, ng mechanics mo. Kadita. Ibabalik natin yung Kadita ni Sanji. Actually, pwede nga rin yung Lily. Oo nga no, kasi Lily yung naka-purify. Oo nga no, kasi again may yung sa mga frontline din Tsaka additional buhay no, Everman. Purify ka, tapos meron kang sapatos, di ba? So Zaz pa rin ang sisimulan dito at kukunin ng Team Liquid PH. Hirap mag-desisyon base dito sa drop. Wala, ayoko mag-decide. Bahala sila dyan. I mean, they got the comfort picks that they wanted.
right? Kahit papano, this is a well-rounded lineup para sa parehas na teams. Getting a draw hit early para dito kay Ogwen while also putting JP in that high loss, confirming that Sanford will be using that Arlot sa EXP lane. Matchup-wise, I really do think na merong setups ang parehas na kupunan with the Arlot's final slash as the initiator. Kung isasama mo rin yung glorious pathway na dala nitong si JP. Meanwhile, for Falcon, be the best Titan win. Casters, pasok. Thank you so much to our Infinix Game Tambayan. At oras na nga para simulan agad-agad ang unang laban sa pagitan ng dalawang Titans ng MLBB na ating tinatagurian ngayon. Hindi na rin tayo magtatanungan kung kaninong lineup muna tayo titingin at papagor kasi maski tayo hindi na sigurado. Manunood na lang talaga tayo. Ihatid na lang natin ang aksyon. Oo, pag ito yung magkalaban na team, parang hindi kasanay na hindi best of 7. Talaga. Yung laban. So parang bitin tayo sa magiging best of 3 ngayong araw. So tingnan natin kung paano yung magiging takbo dito ng ating game. At kita naman natin na para dito sa ating Little Wonder ay makukuha agad ng F-Cup. Nararamdaman ko yung maagang aksyon. Doon pa lang sa Little Wanderer mula sa dalawa nating kupunan. Pero so far, pantay na pantay pa rin naman ang XP na nasa secure ng magkabila ang junglers. And panigurado yung nag-iingat din kahit paano ngayon ang Team Liquid considering yung pwedeng pressure na mabigay or immediate damage na magmumula sa Jawhead together with the Luyi kapag ka nahanap kanila. So ayaw mo na maging madali ang target dito kung ang Team Liquid. So unting pag-iingat muna samantalang nandito na rin naman ngayon agad-agad ng Falcons AP Blend. Feeling ko, ang turtle dito ay una pa lang nating makikita pagkikita ng dalawang teams natin. Oo, parang iiwas muna yung dalawang teams natin dito probably dahil alam nila yung pinaka-pattern na kumbaga sa magkakaibigan kilala na nila yung isa't isa at tila ba'y na-miss nila na nagkakatapat sila sa kanya-kanya nilang lane at kanya-kanya nilang mga role. O, tingnan mo naman, si Super Mark Benny. Yung halos magkadikit pero sa top lane, maagang pagkuha kay Carlito. Oo, medyo crucial yan na later on. Depende na kung sinong makakakuha dito ng turtle. Parang hindi yata aabot ang side ng TLPH pero parang pwede dahil hindi pa sisimula na dito ng F-Cup yung turtle. At sa may top lane natin, may mga sundutan na mangyayari between Flappies and even Sanford. Magkabila ang lanes, may action na tinitignan para dito sa magkabilang kupunan natin. And gaya nga nung nasabi mo, ay hindi naman agad-agad simulan pa ng Falcons AP Brain ng pagkuha ng agaran doon sa turtle objective natin. So may chance naman na magkita-kita pa ang dalawa nating team dito pero mukhang i-burst down na nila here and now. Pero papasok pa rin yata ang ibang miyembro ng TLPH. Okay, nagkamit dito, Flappies makakakuha ng turtle. Tapos yun nga lang, mamatras dito ilang mga players. Ginamit na rin yung Dominators Crescenta. Pagsustand dito si Ogwen, no casualty, turtle lang ang nakuha dito ng F-Cup. Grabe yung kunat na meron din ang Falcons AP Brain ng ganito kaaga sa ating laro. Parang hindi sila takot masyadong dumikit kahit kay JP. Pero teka lang, may flicker na nagamit doon para sa mid laner ng Falcons AP Brain. At pag nakita mo si Kyle TZ ay parang hindi ka na yata muna masyadong papalag kung ikaw ang TLPH. Oh, parang Delix din kasi pagka napalalim. So even dito sa may bottom lane natin ay more on pokes lang yung pinapakita dito ng ating dalawang teams. Again, sanay na sila yung nagkakaharap. So probably ay aantayin nila yung almost close game equilibrium. Depende na lang kung magkakaroon ng rotation dun sa mga other lanes. Doon nga sa taas yung tinitignan mo best of 3 na dalawa lang yung pwedeng ma-feel na bars ay hindi talaga natin na nakasanayang makita yan pag itong dalawa ang nagtatapas. So pakiramdam ko ay bawat desisyong ginagawa talaga ng dalawang teams na to ngayon ay sobrang pinag-iisipan na mabuti. Ramdam yun Ultimo kay Sanji, kinalala natin ang mid laner ng TLPH doon sa mga kakaiba niyang galawan, sa paggamit niya ng mga Novaria in previous seasons. Pero now, ramdam mo yung kung gaano nila nilalaro ng maingat yung early game nila so far for TLPH. And even sa sides, parang minimal rotations muna ang nakikita natin. Yung miminsang makikita natin yun, pumabor pa siya sa Falcons AP Brand. So farming ay napakahalaga talaga ngayon kung ikaw ang nasa side ng Team Liquid. Oh, at saka kasi alam nila dito na sila yung teams na magagaling din na pagdating doon sa pagpapunish na sabihin na natin unforced errors ng mga teams. So yung mga folks again ang nakikita natin na dito for both. So F-Cup lamang ng very minimal against sa TLPH. Eto na. Nakita natin na magsaspawn na anytime. Dito yung turtle. Probably dito magkakaroon ng unang casualty para sa ating mga teams. At may nagtatanggap muna na parte ng mapa. Yung Glorious Pathway, yung target nila pero naka-ready dito. Ang side ng F-Cup. Pero ma-ejector para kayo. Ogwen! Cortese is down. Pero sa Ogwen makapatay lang din. So 1-for-1 trade. Dito yung dalawang teams natin. Gusto pa yatang ilaban kahit papaano. Nandito si Sanford at mag-isa lang si Flap TZ pero respeto sa kunat dito naman sa baba. Teka lang! Super Marco and Benny Cutie! May pag-iwas, may flicker at nakatakas pa doon. May tumeleport si Capital Q. Ang idol ng mga kids. Napinigan dito si Benny Cutie. At ito na yung unti-unting umiinit na diesel para sa ating dalawang kupunan. But F-Cup ngayon, lamang pagdating sa goal. Pero sinisimulan ng TLPH yung turtle. Napakagandang latag ng Glorious Pathway. Sanji ang makaka-final hit doon sa ating turtle objective. Hindi na muna aabot si Kyle TZ pero magkabila ang laban nito. Nahiwalay si Sanford. Noko, nakakita na nila si Sanford dito magiging target nila. So, ginamit na nila yung Devils of Blades and Ford is gonna be down. Pero tuloy pa rin ang laban. Cortese naman na makakabawi. Grabe yung palitan dito.
dito. Ang pinakan pumapabor ngayon for Falcons AP Bren ay yung fact na paulit-ulit nilang nahahanap si Carlito bago yung mga objectives. So yung nakikita nating pattern ng TLPH, parang nagre-rely sila sa kung anumang mga pwedeng bawi muna ang kuhain nila kontra sa Falcons AP Bren. Kasi so far, kahit kanina, nung nakita natin yung abang mula kay JP and Carl ay nandoon para clearly ay kuhain sana yung kill on to Ogwen. Mas ramdam mong efficient kasi yung mga gulat kapag ka sa Falcons AP Bren siya nanggagaling, given yung nature ng lineup Oh, nila. ejector, tas bigla ang penalty zone for Glorious Pathway kasi kitang-kita kung mag-initiate sila for a team fight. So medyo lalamig muna yung ating mapa. Continuous pa rin naman yung laning dito ng dalawang teams. Alam mo kasi yung dalawang teams na to parang dumating na sa point na pag sila naglalaban, kakaibang MNPB yung inilalabas nila para sa atin. Dito ko nakamatansya eh. Kailan ba magkakaroon ng aksyon? Ultimo kanina, kailangan din pala nating i-take note yung, again, global presence na ma-offer ng Falcons AP Bren. Kasi may mabilisang respo na pwede palang manggaling kay View, hindi yun dapat makalimutan ng Team Liquid. Even from Kyle TZ, kasi actually itong dalawang mag-global presence na heroes na to, 2-0-1 din yung standing nila ngayon. So maganda-ganda talaga yung mga nahanap nilang pwestuhan and engages kontra sa TLPH. And speaking of engages, madali na rin makakapag-engage ang FCAP doon sa may top lane dahil nasira na rin nga ni Kyle TZ yan kanina. So saan magte-teleport? Sa baba, sa Natagpuan dito sa may bottom lane. Si Benny Cutie magiging target nila pero nagamit na yung Summon Force para makapag-dash. Dash! Ang ginamit na yung Devils of Blades. Sasayaw pa nga dito. Si Sanford may iwan doon sa gitna ng teamfight. Flat TZ mawala ng buhay. Kyle TZ is down doon sa may batang Genly. At mawawala na nga doon sa may bottom lane. Nagkabalitan na, nakabaliktad pa dito na Team Liquid PH. Napakagandang pagkakahiwalay nung team fight na malinaw na pumabor for Team Liquid. Nakita natin na nagawa pang maisayaw doon ni Benny Cutie ang kanyang sarili sa ilalim ng tore, and as much as hinahabol siya doon ni Kyle TZ ay napakabilis na rin ng rest from TLPH. Nahiwalay na rin ni Sanford yung iba pang mga nag-a-attempt na humabol. Subukang ito ay magiging ikalawang turtle objective na mapapasa kamay ng TLPH. Regardless kung ganun yung sinapit nila nung early game, so parang pantay na naman yung laban natin ngayon, Chantel. Oo nga, parang ang bilis din ng shift ng economy kasi Team Liquid PH na ngayon yung lamang naman pagdating sa gold at konting-konti na lang para masisira na nga din yung middle lane na napaka-crucial niyan para sa assassin dito ng FCAP Oo. at talagang pinanggigigilan yung bottom lane. Nakita natin to kanina si Sanford ang mahuli nila, ginamit na ejector dun sa may likod, ginamit yung Glorious Pathway pero for this kanina ginamit na yung penalty zone, mawala buhay dito si Black TZ at itutuloy pa ka, killing spill na dito yung alien ni Saji. Naku po, Professor Kyle TZ, gusto pa yata humabol ng mga kills at papasok sa ilalim ng tore. Defense of Cliff, ginamit na doon. Benny Cutie is down as well. At mukhang inuubos na nila ngayon ang Team Liquid. Dumiretso, tatlo yung patay para din si FCAP. Team Liquid PH naman, 4 dun sa nangyari sa may bottom lane. Nararamdaman natin yung mga critical damage dito na ating mga players. Ano ba talaga nangyari dun? Balikan muna natin sa ating Infinix Instant Replay. Nung akala natin ay disengage na, ay nakasakto pa ng habol doon. Etong si Kyle TZ na sinamahan ng full commit, unstoppable force, inaitira pa doon. Netong si Owen para lang talaga ilaban sa ilalim ng tore ang Team Liquid. And again, nakita naman natin na medyo nagkaubusan na ng resources for both of these teams sa mga nakita nating team fights kanina. Kaya ngayon, tansyahan na naman ulit. Pantay na pantay lang halos ang nakikita natin. Talagang kinakailangan lang yung mga desisyon mo ay sobrang ingatan mo ngayon kung ikaw ang nasa side ng kahit sino mang team dito. O, kailangan dito, prinsipyo. Kailangan ng prinsipyo ko ngayon. Kunwari kung ikaw si Flap TZ o kaya si Sanford ay mauna muna na magkaroon ng set of play. Ganon, kailangan kapitan yan ng ating dalawang teams. So, ngayon para sa ating game, nakita natin kanina na si Benny Cutie ay medyo lugi pagdating dun sa gold against Super Marco. Pero depende yan kung paano magiging conversion ng ating mga gold laners mamaya pagdating sa team fight. At isang iglap lang from Turtle, naging Lord na ang ating big objective para dito sa ating team number 1. At para sa Falcons AP Bren ay sila yung may malinaw na control sa mapa. So far, dalawang side lane turrets na ang kanilang nakuha. Kahit na nakakapitan pa rin naman kahit papano ng Team Liquid yung kanilang middle inhibitor turret ay napaka-crucial nito para sa kanila. Kasi mas maraming na-open na space para kay Few. So pwede niya niyang i-consider yung ibang mga accessible na lokasyon sa mapa natin para sa kanyang mga gustong gawing diversion plays. Mamaya, parang kung ikaw nga TLPH dito, walang safe na lugar eh. Kasi pwede kayong gulatin talaga anytime ni Few, lalo kapag ka mag-isa kayo. Tapos pwedeng magsasama-sama na lang dito ang Falcons AP Bren. And even for Kyle TZ, ipoproblemahin nyo yung mga ganitong gagawin niyang split pushes. So parang kung ikaw ang TLPH, westuhan talaga, kailangan meron ka sanang marami-raming impormasyon. Pero at the same time, hindi mo pwedeng masyadong ipakita yung sarili mo kasi pwede ka rin setapan agad at i-burst ng Falcons AP Bren. O, parang Chani gaming pala yung ginagawa dito. Final slash! Ogwen! So wala na set of play at frontline na isa. Dito na FCAP, ang Glorious Pathway, pero parang masakit yata at hindi na itutuloy. Look at that damage against Flap TZ. So mukhang hindi muna magsisimula dito ng Lord ang ating mga teams, pero pupwesto ng iba. Magsesecure muna dito ng purple buff yung ating mga junglers.
At ganun pa rin, juggle pa rin para dito sa ating mga teams. Kung sinabi natin na kailangan yung mag-ingat kung kayo ang TLPH, ganun din naman pala for Falcons AP Bren. Basta't makahuli ng maganda ang Team Liquid, meron na rin silang kahit papanong sapat na damage. Kung iisipin mo, basta't ma-isolate ka, nilatagan ka ng Glorious Pathway, masuslow ka, hindi ka masyadong makakatakbo, parisan mo pa nung damage ni Sanji dito kapag Sobrang ka slow na pala nakapag-spawn. nun. So pwede ka talagang mahanapan ng way dito ng pick-off ng Team Liquid kung ikaw ang Falcons AP Bren. Pero teka lang, grabe yung TP dun sa Oo. bandang top lane. Sabi nila parang nasa maling sitwasyon yata. Ay, itutuloy ba nila na pagpwesto dito? Parang delikado if ever si Cartesi pag napadaan siya dyan sa moment na yun or kung sino mang dadaan. Oo. From the side of TLPH, kailangan din ng informasyon. Naku, naku. Sa TLPH na may player dito, Cartesi na palibutan na nila. It's gonna be a shutdown for FCAP against Cartesi. At kailangan yata talagang magtago-tago ka muna. Kung ikaw ang Team Liquid at wala kayo masyadong impormasyon sa mga lugar kung saan naroon ang Falcons AP Bren. Kasi ganun at ganun yung mga pwede nating makitang paulit-ulit na mga plano rito ng Falcons AP Bren. And isa na namang crucial pick-off yun kasi hindi man ito turtle. Objective pa rito. Lord pa nga. So mas kinailangan sana siya. Iko-go pa rin, Benedizon, natataba doon, ginamit yung Beautify, pero si JP ang haharap, kaya siya makukuha dito, at babalik na rin si Sanji, makukuha na rin dito ni Flam PC, pero walang buhay mga ibang players dito ng FCAP. Parang pwede pumasok anytime, pero parang disiplina muna kanilang gagamitin sa magti-TP out para mag-reset dahil buhay na rin si Cartesi. Mabalik na. Pero mabilis ang reset lang ito kasi may diversion papalik sa ating Lord Objective. Benny Cutie makakakita yata! Kakauwi pa lang, tas nahanap na nila, so nagamit na yung mga spells. Another Purify has been procced para dito sa TLPH. So sinisimulan ngayon ng FCAP yung Lord. Nandito si Cartesi at si 4D para magkaroon ng vision sa kanilang team. Makakapasok ba? Pero binibigyan na ngayon, meron pang knock-up dun sa Lord. At nandito rin si Benny Cutie na makahaba na ating teamfight. At hindi ba kaya tayo tutuloy? Cartesi, mapatransfer sa Ogun mga matay. Makahanap yata ng pwesto ngayon pero sino makaka-retry ng ating Lord Objective? It's going to be Kyle TZ! At mag-out na rin yata sila. Not unless! Hahanapin pa ni Super Marco! Grabe na talaga from Super Marcoco. Ngayon naman kumakalbot laban sa TLPH. 3.1k gold lead para sa kanila at meron pang Lord dun sa itaas. Nakita nyo yung tansyahang ginawa nung dalawang junglers natin sa Lord Objective na yon. Retrihan kung retrihan, pero nangibabaw pa rin talaga doon si Kyle TZ. At yung kalamangang namamagitan sa kanila ngayon ay mas nararamdaman na. So magkaka-access ang Falcons AP Bren sa mapa ng Team Liquid. Mukhang mababasag na paunti-unti yung mga turret na nasa labas o yung outer turrets na meron sila. And ito yung delikado. Kung ikaw rin naman ay isang assassin jungler na reliant sa purple buff mo kasi mas magiging madali na for Mababantayan Falcons na. AP Bren na i-deny yun sa'yo. Oh, tsaka ganun nga ginawa kanina ng FCAP, yung naka-ready si Q para mag-TP, nag-reset lang sila sa Glen, kaya pala napauwi din agad. So nandito nag-front, pero Lord, ang ganda vacuum doon against Sanji, masusunog, ginamit yung Purify para mabilis at lumakalagnik na yung damage, Tempest Blades para dito kay Kyle, DC, Super Marco kumakalmot na ulit, at sakit na criticals na ibinapakita, double kill pa nga para sa kanya, tatlo lang ang natitira para sa TLPH para makadepensa, pero first Lord pa lang naman, mabilis lang to para sa kanila. Maki-clear ng Team Liquid at madedepensahan sa ngayon ang kanilang base. Pero inhibitor turrets naman ang susunod na target ng Falcons AP Bren. Hindi masyadong makalapit ang Team Liquid. Limitado ang kanilang pangfronta at mukhang ang Falcons AP Bren inuunti-unti lang ito. Naghahanap yata ng paraan para talagang tapusin na! At sa force by zone na si Sanford. Tapos godlike na si Super Marco, nakalmot niya si Sanji. Make it 2 para doon sa Sanford duo. At si Carl, TC, mamatay na rin pero buhay na ang dalawang players dito ng TLPH. Benny! Hindi kami papayag na hindi makakabawi. Bagyong Benny, ma-force dito immortality ni Ogwen. Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Kumakapit ang Team Liquid pero nandito na naman sina Kyle TZ. Ayaw na rin nilang umuwi, ayaw na rin nilang tanggalan yung base